Ang Su-57 fighter aircraft ng Russia, bagay nga ba sa Pilipinas? Sa videong ito mga idol ay pag-uusapan natin kung ano nga ba at gaano kalakas ang Sukhoi Su-57 na isang multirole fighter aircraft ng Russia. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Sukhoi Su-57 mga idol ay isang twin-engine stealth multirole fighter aircraft na dinevelop ng Sukhoi sa Russia. Ang eroplanong ito mga idol ay naging produkto ng programa ng Russia na nag-initiate noong 1999 upang magkaroon ng maraming modern at affordable na mga fighter aircrafts. Ang Su-57 mga idol ay ang unang aircraft ng Russian Military Service na dinisenyo na mayroong stealth technology. At posible nga po mga idol na ito na magiging basehan para sa family ng mga stealth combat fighter aircraft ng kanilang bansa. Ang Su-57 mga idol ay isang 5th generation multirole fighter aircraft na capable sa aerial combat, gayon din sa ground at maritime strike. Ito nga po ay nag-incorporate ng stealth, super maneuverability, super cruise, integrated avionics at large internal payload capacity. Ang aircraft na ito mga idol ay expected na magsasucceed sa MiG-29 at Su-27 sa Russian Military Service. At layunin nga rin po ng Russia na maibenta ang eroplanong ito sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong January 29, 2010 at na-introduce naman noong December 25, 2020. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2019 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 30 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan mga idol ay tanging Russia lamang ang nag-ooperate ng ganitong klaseng eroplano at meron nga po silang kabuuang units na 22 na nagsiservisyo sa kanilang bansa. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isang crew, may haba nga po itong 20.1 meters, wingspan na 14.1 meters at height na 4.6 meters. Ang empty weight naman nito mga idol ay 18,000 kilograms, ang gross weight ay 25,000 kilograms, habang ang maximum takeoff weight naman ay 35,000 kilograms. Ang fuel capacity naman nito mga idol ay 10,300 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay dalawang Saturn AL-41F1 afterburning turbofan engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na Mach 2. May range nga po itong 3,500 kilometers, may supersonic range na 1,500 kilometers at service ceiling na 20,000 meters. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 30mm autocannon at meron nga po itong total na 12 hard points. 6 nga po dito ang internal habang 6 din ang external. Kayang-kaya nga po dito magdala ng mga air-to-air missiles, air-to-surface missiles, anti-ship missiles at anti-radiation missiles. Kompleto nga rin po ito sa avionics mga idol tulad ng multifunctional integrated radio electronic system, active electronically scanned array, directional infrared countermeasures, infrared search and track, ultraviolet missile approach warning system, targeting pad at iba pa. Mga idol, kinukonsidera nga po ang Su-57 bilang isa sa pinakamalakas na multirole fighter aircraft sa buong mundo. Ngunit marami nga po ang nagtatanong mga idol kung posible bang mabili ng Pilipinas ang ganito ka-advance at kagandang eroplano? Ang sagot natin dyan mga idol ay hindi nga po practical para sa ating bansa na bumili ng ganito kamahal at ka-advance na eroplano. Dapat nga po mga idol ay magsimula muna tayo sa mas basic na mga multirole fighter aircrafts bago tayo mapunta sa mga mas advanced na version nito. Bukod pa dyan mga idol ay siguradong mahal ang presyo ng ganitong klaseng eroplano, kaya't hindi practical sa Pilipinas na bumili ng mga ganito lalo pat limitado lamang ang ating pondo. Ang ikatlo at panghuling dahilan mga idol ay posible nga pong patawan ng sanctions ang Pilipinas kapag bumili tayo ng mga military assets mula sa Russia. Alam naman nga po natin mga idol na kaalyadong bansa natin ang Estados Unidos, kaya't hindi natin sila pwedeng baliwalain. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!